dito sa amin start na ng anihan. So mamaya kuhaan ko to ng ano, ng kung paano nila ginagawa yung pagtitilyar dito sa Ilocos Sur. Guys, so nandun yung mga boys, so yun yung gagawa ng trabaho. Yung mga nandun. May merienda sila dahil hindi na merienda, lunch time na pala kasi tanghali na. So ito yung malawak na palayan na kanilang titilyarin, aanihin. Kasi kung hindi pa nila ito aanihin, ang aani yung lupa mismo. Ayan o, nakita nyo naman, nakadapa na silang lahat. At saka isa pa, time na rin ng anihan. So ito yung tilyar. Mamaya guys, panonoorin natin kung paano nila gawin. So nandun, nag-uumpisa na yung nagtitilyar. Ayan o, parang seryoso naman sila sa kanilang ginagawa. Actually, dito kanina nag-umpisa kaso nga lang maingay. So isusump na lang natin para mas malapit at saka mas makita nating maigi. Yan guys. So umaatras sila dahil bumubuelo. Ewan ko kung saan sila titigil. Kasi nahati tong palayan sa dalawa. Siguro uunahin tong part na to. Ayan o. So diba mas mainam ang mag-ani pag ganito may tilyar. Tsaka isa lang yung taong magdadrive at depende na kung ilan yung tauhan na kukuhain niya na lalagay dun sa mga sako yung naaning palay. Ikot-ikot. So yung unang flat pa lang, flat ang kukuhain nila, aanihin. Yung nasa kabila kasi hindi pa masyadong hindi pa masyadong hinog. Yung nandito lang sa part na to, yung yung tingnan nyo yung palay na nandito sa part na to, mas yellow, di ba? Kaya eto muna. So according dun sa may-ari, nakausap ko siya kanina, sabi niya magse-second crop siya kasi maganda yung tubig dito. Mayroon silang sariling irrigation. Yung nakagandahan dito sa kanila. So nandito yung kasama nung magtitilyar. Sila yung kukolekta ng mga palay. Stick si kuya. Alam nyo kung bakit naglalagay ng shades? Kasi nga mainit. Tapos yung talsik ba ng irik o yung tarsik ng palay, irik ang tawag sa amin, pinoprotektahan lang nila yung mata nila. Hinahawi niya yung mga palay na nadikit dun sa pader para mas madaling anihin. Ayan, nakaikot siya para makita natin ng mas malapitan, syempre. Maatras siya dahil bumubuelo na naman. Sa mga gustong magpaani, mas mainam yung ganito kaysa naman yung mano-mano na gumagamit pa ng karit. Mas mahal yun, mas mabagal pa. Kasi per head yun pag nagpatrabaho ka ng ganun, per head ang bayaran. Hindi katulad dito na isanan lang. Mas depende pa kung ano yung ibabayad mo sa kanila. Either na i-convert nila sa palay din o pera. Ayan, na-stop na si Kuya. Oh. Siguro nahiyaan mo. Huwag ka kaya kuya. I-upload lang naman kita mamaya sa Facebook. Ay hindi. I-upload kita sa YouTube. Sorry po. Meron nga pala kaming Facebook page.
Follow us guys dun sa ano, Bon Armory o di kaya sa Bob and Joe Farm. Bale, kinukuha na nila, iniipon na nila yung mga natilyar nilang mga palay at doon na mismo ilalagay doon sa malapit doon no mismo malapit sa daan. Then isang ikot na naman ganon para hindi masyadong mabigat yung tilyar. Paki-follow na lang po kami sa aming YouTube channel at saka mayroon din kaming Facebook page, Bob and Joe Farm. At saka yung isa naman po ay sa YouTube po ay Bob and Joe. Please like, subscribe, and kapag nagustuhan po ninyo itong video namin ay paki-share na din po. At sa mga tumatangkilik sa aking mga ina-upload na video, maraming salamat po sa inyo. At sana kung magustuhan, mag-comment naman po kayo sa baba. At kung may mga suggestions kayo na gusto nyong i-upload ko ng mga videos ay tatangkilikin ko po at i-accept lahat. At gagawan ko ng paraan para makapag-upload ng gusto ninyo mga videos. So, bye for now guys. At next upload ulit. So, ayan, ini-start ko rin. Panoorin natin yung pag-ikot ng kanilang tilyar. Ganito lang naman ito ginagawa. Kusang ibinababa nila yung mga natilyar na. O, di ba? Ang bilis. O, hindi na kailangan pa ng ano, magti-treasure na pindutin yung treasure para lang lumabas yung mga ano, palay. Lapit nang matapos. Bibili ako ng 10 ganito pag ano, nagising ako. Kasi kailangan ko pang matulog para makagawa ko ng ano, panaginip. Pero kapag may pagpupursige naman guys, hindi naman ano, mahirap ano, makamit yung pangarap natin. At least libre ang mangarap.
Malay nyo, may swerte tayo at makabili tayo ng isang ganito, di ba? Who knows? Only God knows. Tingnan natin kung paano nila ibaba yung mga natilyar na palay. Ayan, bumubuelo na naman si Kuyang driver. Guys, malapit na. Ayan. So, ayun o. Nagbababaan na naman yung mga palay nila. Galing. Malapit na matapos. Mamaya, balikan natin. Nakikita nyo yung nasa likod, yung bumubuhos na yung ayun yung bumabagsak na mga dayami. Yung mga dahon ng palay, yun. So, ibinabagsak niya dito sa part na to. Ang kinukuha lang niya, yung palay mismo. So, dyan, itinatapon din nung tilyar yung damo. Yung palay pala. Yung mismong dahon niya. Galing talaga mag-isip ng tao. May gumagawa naman ng mano-mano dun sa bandang dulo. Siguro ayaw lang talagang magbayad ng tilyar. O di kaya ay hindi naman masyadong madami yung palay na anihin, kaya ginawa na lang nilang ganun. So isasalpak na lang niya dun sa tilyar mismo mamaya. Kasi nasa dulo yun kasi. Yan, malapit nang matapos. Konti na lang na pasada guys. Matatapos na tayo. Mga ilan kaya yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. May 15 na siya at ibabagsak na naman nila yung iba. 15. 16, 17, 18. 18. Tapos na. Sige nga, ulahan nyo nga kung ilan sa akong palay ang maaani. Ulaan ninyo. So, ito na yung last na pasada. Last na pasada, meron pa dito sa gilid pero ewan ko kung ilan yung maaani nila dito. Ayan, tapos na po. Ilan kaya yung natitirang sako ng bigas, ay sako ng palay pala. So mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Ay, meron pa dun sa gilid. 15 more than, mga less than 30 to. Mamaya, mabibilang natin mamaya kung ilan lahat. Ni ate tinakinbagi dahil ito palay. Ay, siya pala yung nagmamayari ng palay guys, si ate. Pamangkin niya yung kasama niya. Yun. So, pati yung nandun sa dulo, doon sa kanila yon. Kung itinira, para sa akin daw ito, joke. Natapos na sa part na to, pero papunta pa lang sila doon sa kabila.